Duwag naman pala daw ang China eh. Sabing gano'n mga tol. US Defense Secretary sabing gano'n. Duwag pala ang China. Takot makipaggera sa Pilipinas. Fake kasi mga Chinese warship. My goodness. Eto ating panonoorin ngayon mula kay Melvs Castle. Pero bago natin to simulan mga tol, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba mga tol. No, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, kung saan ay binibigyan natin ng komento at reaksyon, opinion, yung mga mahalagang balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Napaka-reklamador nitong China takot na takot sa military action ng US sa South China Sea, West Philippine Sea. Akala mo naman walang kakayahang girahin ang Pilipinas. Reklamo kasi ng reklamo na nag-uudyok raw ng US para makapaggera ang Pilipinas. Di ba pwedeng para lang to sa proteksyon ng aming bansa? O baka naman naduduwag lang ang China? Pag ang mga Pilipino mga tol ay naniwala doon sa naratibo ng China, talagang magiging anti-government sila. Lalong-lalo na kung wala silang ibang pinapanood bukod sa mga TikToker at bukod sa mga social media influencer na nagtuturo lang ng sugal, tapos wala na silang ibang panonoorin kundi puro pro-China lang, talagang madadala sila mga tol. Diba? Magagalit sila sa presidente natin. Bakit nyo pinapayagan ng Amerika pumasok ng pumasok dito sa bansa natin, magtayo ng EDCA sites, magkaroon ng mga base rito, di ba? Naghihikayat lang kayo ng gulo sa China. Imagine ninyo mga tol, no? Paano tayo maghihikayat ng gulo sa China kung magkakaroon lang tayo ng mga military base dito? Anong problema nun? Kung hindi naman maglulusob ang China, anong dahilan natin para lusubin sila mga tol, di ba? Kumbaga, kailangan mo lang talaga gamitan ng common sense eh. Lagi nga natin ibinibigay na example mga tol, 'di ba? Sa isang gusali, kailangan mong lagyan niyan ng mga proteksyon ng security. Kasi kung hindi, nanghihikayat ka ng mga masasamang loob, 'di ba? O wag na tayong dumako sa mga building mga tol, kahit na lang sa sarili mo eh. 'Di ba? Halimbawa na lang, pupunta ka ng Divisoria, Quiapo, tapos nagsusuot ka ng mga tad ka ng mga alahas sa leeg, sa tenga, 'di ba, sa balik o sa ano mo, braso mo, tad ka ng mga alahas, sasakay ka ng jeep, ang dami mong alahas na ginto. Sa tingin mo hindi ka nanghihikayat ng mga masasamang loob? 'Di ba? Kailangan mong proteksyonan ng sarili mo laban sa kanila mga tol kasi magulo ang mundo ngayon. Ngayon, kanya-kanya silang merong gustong makuha mga tol. Yan sa isang tao pa lang tayo bumabase mga tol. Inihahalimbawa natin sa isang tao dahil sa kahirapan ng buhay nagagawa nilang gumawa ng masama. Kukunin nila yung hindi kanila mga tol. Kasi nga open ka naman eh. Parang ipinangangalandakan mo eh. O eto ko, ang dami kong ginto. Nakasakay ako sa jeep, sa tricycle, ang dami kong ginto, 'di ba? Ngayon, ganito rin mga tol sa Pilipinas. Meron tayong West Philippine Sea na sagana sa yaman, 'di ba? Sagana sa likas na yaman. Ngayon kung yan ay nakatiwangwang lang diyan at hindi natin pinoproteksyonan, hindi natin lalagyan ng mga sundalo o lalagyan natin ng mga bantay, mga tol, kahit na sinong bansa, open mangisda diyan, ubusin nila lahat ng laman diyan, mag-drill sila ng mag-drill ng langis diyan. Pakikinabangan nila, bakit? Kasi kailangan ng ekonomiya nila eh. Lalong-lalo na ngayon mga tol, for example sa China, 'di ba? Nakita naman natin, napanood natin, nakakaranas din sila ng matinding kalamidad, naghihirap yung mga tao sa kanila. Ngayon kung hindi natin poproteksyonan yung ating nasasakupan, open sa kanila yan. Ngayon nga lang mga tol, inaangkin nila eh. Kahit na meron ng UNCLOS, meron ng international law, meron na tayong 2016 Arbitral Award o Arbitral Ruling. 'Di ba hindi nga nila kinikilala 'yon, ang claim nila amin yang buong 'yan, 'di ba? 'Di ba? Gano'n sila katindi mga tol. Kaya kung nagpapasok tayo rito ng ating mga asset, ng ating mga kaalyadong bansa, ang ano niyan, ang pangunahing layunin niyan para magkaroon tayo ng dagdag puwersa. Hindi tayo tulog sa pansitan mga tol. 'Di ba? Sana naiintindihan niyan ng mga Pilipino. Hindi kayo dapat naniniwala sa sinasabi ng China, nag-uudyok lang kayo ng gulo. Paanong nag-uudyok kami ng gulo, 'di ba? So pag nilagyan mo pala ng security yung building at bahay mo, nang-uudyok ka ng gulo, ibig sabihin gano'n. Ang gulo nila, 'di ba? O baka naman kasi peke at mga ampaw ang sakyang pandigma nila. Remember, made in China. Madami nga pero di sigurado ang kalidad.
Di lang yan nga ang nirereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Di rin raw extend my nagugustuhan heartfelt ng welcome China to ang patuloy President na Marcos suportang for his first ibinibigay visit. ng Japan para sa Pilipinas. Lahat naman ng sumusuporta sa Pilipinas mga tol, nababadtripan China eh. Bakit? Kasi nagkakaroon ng additional security mga tol, 'di ba? Na kailangan nilang sirain. So ang ginagawa nila, lahat kinokontra nila na tila ba pag-aari nila tayo, 'di ba? 中国始终是世界和平的建 Basahin natin. China is a force for world peace. O, di ba? Kasinungalingan agad yan. A contributor to global development and a defender of international order. Kita mo, kasinungalingan ulit. Defender daw, tagapagtanggol daw sila ng international order. Uy, mahiya naman kayo sa balat nyo. Kilalanin nyo muna yung UNCLOS. Di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea. Di ba? Kilalanin nyo muna yun. Kilalanin nyo muna yung international law bago nyo sabihing defender kayo ng international order. Diba? Kilalanin nyo muna na ang Pilipinas ay isang bansa na may karapatan sa karagatan bago nyo sabihing China is a force, puwersa for a world peace. Diba? Nagsasagawa kami ng resupply mission, susugod kayo, may dala kayong mga palakol. World peace ba yun? Sinungaling tong mamang to eh. 建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。国家一再插手介 The real, ang tunay, provocative actions daw are the constant meddling by the US and other countries outside the region. Kita mo yan? Parang hindi nila ginagawa na mag-exercise sila kasama ng Russia sa may Alaskan airspace. 'Di ba? Meron tayong 200 nautical miles, magpapadala sila ng mga warship nila. Magpapadala sila ng sandamakmak na mga barko. Tapos ang tawag nila doon hindi provocative actions, 'di ba? Kaya kung ikaw ay isang Pinoy tapos puro mga TikToker lang pinapanood mo at mga na mga pro-China ay wala, talagang magiging anti-government ka. 入，在包括东海、南海在内的 Including their muscle flexing. Haba? Pati muscle flexing, hindi nila nakikita sa sarili nila yan. In waters off China's coast, including the East and South China Seas. Diba? Tindi, no? Samantalang yung pagparada nila ng mga barko nila, ang tawag nila doon, hindi muscle flexing. Pagpapadala nila ng China, ng mga China warship nila o katulad na lamang ng ng dambuhalang nila, Coast Guard nila, yung monster ship nila dito sa may Sabina Shoal na napakalapit lang sa atin, 75 nautical miles lang ata layo nun mga tol mula sa Palawan. Biruin mo 75 nautical miles lang, wala pa 100. Ang Pilipinas meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Exclusive. Alam nyo ba ibig sabihin na exclusive? Malamang alam nyo na ibig sabihin nun. Pero nandoon yung nila, monster ship nila. Ibang klase, no? 在内的中国周边海域炫耀武力，才是赤裸裸的挑衅活动。我们强烈敦促日美谨言慎行。 We call on the US and Japan to immediately stop interfering in China's internal affairs. Stop creating confrontation. Di ba? Titigas na muka. Kakasabi lang nila, defender daw sila ng international order. Tapos sasabihin nilang internal affairs nila. Paano nyo magiging internal affairs yung West Philippine Sea? Bakit? Sakop nyo ba yan? Akala ko ba defender kayo ng international order? Ano ba sabi ng international law? Ano ba sabi ng UNCLOS? 200 nautical miles yan ng Pilipinas. Uy, hindi internal affairs yan, sinasabi ninyo. Lagpas-lagpasan na kayo, nananakop na kayo ng teritoryo ng iba. Anong international affairs ang pinagsasasabi ninyo? Ang kulit no? 立即停止干涉中国内政，立即停止制造分裂对抗，立即停止挑动。 Stop triggering a new Cold War. Wow, triggering new Cold War. Do what is conducive to regional strategic stability. So ano yung gray zone ninyo? 'Di ba? Lalapit kayo sa may BRP Sierra Madre, magdadala kayo ng mga palakol patalim, bubutasin ninyo yung mga barko ng Pilipinas, yung mga device ng Pilipinas sisirain ninyo. Ngayon,
Hindi ba sila nagti-trigger ng Cold War sa ginagawa nila? Kulit eh, no? 动新冷战的企图，以实际行动 Dito pa lang sa sinasabi nito ni ito ewan ko sinong mama 'to, dito pa lang sa sinasabi niya mga tol, contradiction na agad sa mga pinaggagawa nila, eh. 促进本地区的战略稳定，不要成为搅乱亚太和平 And not become a source of danger and disruption for peace and tranquility in the Asia Pacific. Walang ibang source ng danger at disruption for peace kundi China lang dito mga tol. Dito, China lang talaga, 'di ba? Sino yung nagpapatupad ng fishing ban dito sa sa West Philippine Sea dito sa may Scarborough? 'Di ba China? Oh. Sino yung madalas humaharang at sino yung madalas nagbabanta sa mga Coast Guard natin, sa mga sundalo? Sinong dahilan kung ba't naputulan ng daliri yung isang mga sundalo natin? 'Di ba? Binangga ng barko nila eh. Yung barko natin mga tol, yung natin, yung inflatable boat. Binangga nila eh, kaya naputulan ng daliri isang sundalo natin. Oh. Sino ang source ng danger? Sino yung nangwa-water cannon sa atin mga tol? 'Di ba? Sino yung nangwa-water cannon na tipong pag may tinamaang sundalo doon mga tol, posibleng ma-damage talaga at ma-injured. 'Di ba? Sinong source ng danger dito at disruption for peace? 'Di ba? Tindi ng kapal ng mukha mga tol eh, no? 平安宁的逆流祸根。$500 milyong kasi ang ibubuhos ng Estados Unidos para mapalakas pa ang depensang pandigma ng ating bansa. Sino bang hindi magrereklamo, di ba? Nais rin ni US Defense Secretary Lloyd Austin na maglaan ng karagdagang $128 million para mapalakas pa ang mga EDCA sites. Prioridad nga ang mga Air Force Air Base dito para mas maraming most advanced fighter jet pa ang ma-deploy ng US Air Force at mas mabilis rin ang deployment ng ballistic missile ng Amerika. Alam nyo na, just in case na magkagera. Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing into the Philippines. Malinaw raw ang mensaheng to ng Estados Unidos para sa China. At malinaw din mga tol, sa napakinggan natin doon sa sinasabi ng spokesman ng China na bulag sila sa kahibangan nila mga tol. Hindi nila nakikita yung sarili nila na kumbaga habang sinasabi nila yon, para silang nakaharap sa salamin, sinasabi nila yon sa sarili nila. Na kung susubukan mang sakupin ng China ang buong West Philippine Sea, dadaan muna ang China sa butas ng karayo. Enhanced Defense Cooperation Agreement. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Dinepensahan naman ni Foreign Affairs Secretary Manalo ang ballistic missile ng US Army na hindi pa din inaalis for defensive purposes only. Di raw to para tayo ang magsimula ng pag-atake. Tama. Pero kung tayo ang unang aatakihin, syempre alam nyo na ang kasunod niyan. These missiles are meant for our own defensive capabilities. They're not meant for any offensive purposes. So I really can't see, on that basis, how it would lead to an arms race. Ako alam ko naman talagang hindi basta-basta aalisin yun mga tol. Kahit na inirereklamo ng Russia at China yon, di ba? Takot lang kasi talaga China mga tol. Alam nilang may pangganti sa kanila eh. Gusto ata nilang manalo ng 100% eh, no? The EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Laki ng problema ng China ano? Kayo, nagugustuhan nyo ba ang patuloy na pagtulong ng Amerika para depensahan ng ating bansa? Hindi lang Amerika, no? Pati Japan, Australia, Canada, at kung ano-ano pang mga bansa, mga tol, India. Diba? Ang dami sumusuporta sa Pilipinas, international community, international law. Kasi alam nila mga tol na hindi Pilipinas ang may problema dito. China talaga mga tol eh, 'di ba? Sabi ko nga wala sa atin ang bola para sa kapayapaan eh. Kung magkakaroon ng kapayapaan dito, hindi sa atin ang sagot. Nasa China mismo.
Matuto lang silang rumespeto sa batas, which is parang napakalabo dahil ata hindi sila marunong gumalang o rumespeto sa batas, eh, 'di ba? Saksakan sila ng tigas na mukha mga tol, eh. Ang lakas ng loob nilang magsalita ng mga sinasabi nilang 'wag maging, panggulo, paggulo rito, 'wag magsimula ng gulo rito. Eh, sila ang nagsisimula ng gulo mga tol, eh, 'di ba? Katulad ng kanina habang nagsasalita 'tong mamang 'to sinasagot na agad natin, eh, 'di ba? Sino ba yung nagsasagawa ng mga ano, ng mga kaguluhan dito? Sino ba yung nanghaharas? Sino ba yung agresibo? 'Di ba kayo rin mismo? Ngayon kung titigilan niyo 'yan, magiging payapa dito, 'di ba? Kung aatras kayo China at babalik kayo doon sa 200 nautical miles niyo, which is yun lang naman talaga dapat dahil yun ang nasa UNCLOS at nakapirma din kayo do'n, 'di ba? Eh, wala tayong problema. Payapa ang Pilipinas, nagagawa yung mga gusto natin, na gusto namin, mangingisda kami, pupunta kami sa mga isla namin, 'di ba? Ta's kayo gawin niyo yung gusto ninyong gawin diyan sa, dagat ninyo, wala rin kaming pakialam diyan. Eh, ang problema, pati bakuran namin gusto ninyong taniman, eh. 'Yun ang problema do'n, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.